Ang pelikula ay nagsisimula noong 1926, kung saan isang batang babaeng itim na nagngangalang Katherine Johnson ang naghihintay sa labas ng opisina ng West Virginia Collegiate Institute. Siya ay isang henyo sa matematika at ginugugol ang oras sa pagguni-guni ng mga hugis ng iba't ibang kulay ng salamin sa bintana ng opisina. Samantala, ang kanyang mga magulang ay nasa loob, nakikipag-usap sa dean tungkol sa kinabukasan ni Katherine. Alam ng paaralan ang talento ng batang babae at nais siyang bigyan ng buong scholarship. Bukod dito, gusto nilang laktawan niya ang ilang baitang dahil sa kanyang pambihirang talino. Sa sumunod na tagpo, ipinakita ang kanyang natatanging kakayahan ng madali niyang masolusyonan ang mga algebra equations na higit sa kanyang edad. Lumipat ang eksena sa 1961. Isang panahon sa kasaysayan kung saan ang Estados Unidos ay nasa maraming kultural na pagsubok. Buhay pa rin ang segregasyon sa pagitan ng mga may kulay at mga puting mamamayan. Habang kasabay nito, ang US ay nasa isang space race laban sa Russia. Samantala, sa Virginia, ang nakatatandang Katherine ay naipit sa gilid ng kalsada kasama ang dalawa niyang kasamahan sa trabaho na sina Dorothy Vaughan at Mary Jackson. Nasira ang kanilang sasakyan at kasalukuyang inaayos ito ni Dorothy. Naging bahagyang kabado sila nang dumating ang isang pulis at bastos na humingi ng kanilang pagkakakilanlan. Ngunit nang ipaliwanag nila na nagtatrabaho sila sa Langley Research Center para sa NASA, nagbago ang tono ng pulis. Nagulat siya na may mga itim na babaeng nagtatrabaho na sa ganitong lugar. Ngunit sinabi niyang kailangang talunin ng mga Amerikano ang mga Ruso sa space race sa anumang paraan. Tinanong pa niya kung kaibigan nila ang mga astronaut, na sinagot ni Mary ng oo, ngunit malinaw sa ekspresyon ng iba na, bilang mga itim na babae, sila ay hiwalay sa iba pang mga kawani. Pagkatapos ng ilang sandali, napaganya ni Dorothy ang sasakyan at inihatid pa sila ng pulis patungo sa NASA Field Center. Nakakatawa para sa tatlong babae ang pangyayaring ito, dahil ang isang grupo ng mga itim na tao na tumatakbo ng mabilis kasunod ng isang pulis ay hindi pangkaraniwang tanawin sa US. Samantala, sa Langley, ang Space Task Group, STG, isang grupo ng mga inhinyero ng NASA, ay nagkakaroon ng pagpupulong. Ang grupong ito ang namamahala sa unang human spaceflight program ng Amerika. Pinag-uusapan nila kung paano matatalo ang Russia. Nakakalunsad pa lamang ng unang artipisyal na satellite sa kalawakan. Nabahala sila na ang malayang access ng mga Soviet sa kalawakan ay maaaring magbigay daan sa paniniktik sa Amerika. Si Al Harrison, direktor ng STG, ay nasa ilalim ng matinding presyon na maisakatuparan ng layunin na makarating ang bansa sa kalawakan. Paulit-ulit siyang pinaalalahanan ng mga opisyal ng gobyerno na hindi nila maipapaliwanag ang gastos ng space program kung hindi naman ito magtatagumpay na makapagpadala ng tao sa kalawakan. Matapos ang tensyonadong pagpupulong, inutusan ni Harrison ang kanyang sekretarya na humanap ng isang computer na bihasa sa analytic geometry. Sa mga unang taon ng dekada 2060, ang salitang computer ay tumutukoy sa isang tao na gumagawa ng mga matematikal na kalkulasyon. Samantala, si Dorothy ay namimigay ng mga gawain sa isang grupo ng 20 itim na babae. Lahat sila ay nagtatrabaho sa West Wing Computing Division, na nangangasiwa sa mga kalkulasyong matematikal sa Langley Center. Si Mary, na isa ring computer, ay nais maging isang inhinyero. Sa kanyang gulat, inassign siya sa Space Capsule Hit Shield Team sa ilalim ng Chief Aeronautical Engineer ng NASA. Biglang pumasok ang West Wing Supervisor na si Vivian Jackson at sinabi kay Dorothy na kailangan ng STG ng bagong computer. Agad na iminungkahi ni Dorothy si Katherine, na pambihirang mahusay sa matematika. Di nagtagal, inihatid ng supervisor si Katherine sa STG, at habang nasa daan, ipinaliwanag niya ang mga patakarang dapat sundin. Karaniwan para sa mga babae na magsuot ng mahabang palda at walang alahas maliban na lang kung perlas. Ibinunyag din ni Vivian na wala pang may kulay na tao sa hanay ng STG. Pagdating ni Katherine sa kanyang bagong departamento, puro puting lalaki ang gumagawa ng mga komplikadong matematikal na equations. Agad siyang napagkamalang janitor, at ang mga lalaki ay nagpakita ng kawalan ng galang sa kanya. Samantala, sa engineering department, bitbit ni Mary ang kanyang mga papeles habang dumaraan sa isang saradong lugar kung saan susubukan ang isang space shuttle. Biglang sumabit ang takong ng kanyang sapatos sa isang air vent, at hindi niya ito matanggal. Nagsimula na ang countdown para sa pagsubok. Kaya iniwan na niya ang sapatos at sumama sa mga lalaking inhinyero sa likod ng safety glass. Gayunpaman, nagkamali ang pagsubok, at sumabog ang panlabas na layer ng space shuttle. Ipinapakita nito na hindi sapat na matibay ang spaceship ng US upang makayanan ng init sa paglulunsad at paglapag. Kalaunan, sinuri ng Chief Aeronautical Engineer ang shuttle at tinanong si Mary kung ano ang kanyang opinyon sa nangyari. Nalaman niyang lumuwag ang heat shield mula sa mga shingles, at ipinaliwanag kung paano ito maayos. Humanga ang engineer sa kanyang teorya at hinimok siyang mag-apply sa bakanteng posisyon sa engineering department. Bagaman alam ni Mary ang kanyang kakayahan, sinabi niyang karaniwan ang hindi pinapayagan ang mga may kulay na tao sa ganitong mga posisyon. Balik naman sa computing department, pagod na si Dorothy sa mga responsibilidad na lampas sa kanyang sweldo. Tinanong niya si Vivian kung maaari siyang ma-promote bilang opisyal na supervisor dahil ginagawa na niya ang trabaho nito sa loob ng 8 buwan. Ngunit tahasang tumanggi si Vivian.
kaya napilitang maging mahinahon si Dorothy sa kanyang tugon. Sa kabilang banda, mahirap din ang unang araw ni Catherine. Binigyan siya ng maraming kalkulasyon upang i-cross-check ng STG head engineer na si Paul Stafford. Magaspang ang ugali nito sa kanya at sinabing kailangan niyang matapos ang trabaho bago matapos ang araw. Bukod pa rito, marami ring impormasyon ang itinago ni Stafford sa mga dokumento, na para bang hindi maaasahan si Catherine sa mga ito, kaya't napilitan siyang magtrabaho gamit ang limitadong datos. Habang tumatagal ang araw, kinailangan ni Catherine gumamit ng banyo, ngunit alam niyang walang banyo para sa mga may kulay sa Langley Center. Napilitan siyang lumabas ng gusali at tumakbo ng kalahating milya patungo sa West Area Computer Division. Kasabay nito, dala niya ang kanyang trabaho at patuloy na sinuri ito habang nasa banyo, ngunit hindi natapos doon ang mga subtle na paalala ng rasismo. Nang kumuha siya ng kape mula sa pangkaraniwang coffee pot sa opisina, naguluhan ang kanyang mga kasamahan at iniisip na dapat siyang gumamit ng hiwalay na pot. Sa katapusan ng linggo, nagtungo ang tatlong magkakaibigan sina Catherine, Dorothy, at Mary sa isang lokal na simbahan kung saan ipinakilala sila ng pastor bilang inspirasyon para sa komunidad ng mga itim. Isang gwapong Army Colonel na si Jim Johnson ang nakakuha ng atensyon ni Catherine. Sa barbecue pagkatapos ng misa, lumapit si Jim sa kanya, at nagkaroon sila ng masayang usapan. Isang mataas, maginoo, at iginagalang na lalaki si Jim na tila naiintindihan ang hirap ni Catherine bilang isang mathematician at single mother. Kinabukasan, nagtipon ang mga empleyado ng nasa sa launch site upang makilala si John Glenn, ang piloto ng Friendship 7 na magiging unang Amerikanong mag-orbit sa Earth. Bagaman discouraged na batiin ang mga may kulay na empleyado, nilapitan sila ni Glenn at magiliw na nakipagkamay sa bawat isa. Kinahapunan, binigyan muli ni Stafford si Catherine ng mga dokumento para i-cross-check. Tulad ng dati, may mga impormasyon na itinago. Dahil dito, ginamit ni Catherine ang ilaw upang masilip ang nakatagong datos. Habang abala ang lahat, lumapit siya sa blackboard ng STG at mabilis na nilutes ang isang problema na matagal nang gumugulo sa departamento. Nang maglakad siyang muli ng kalahating milya patungo sa may kulay na banyo, napansin ni Harrison ang solusyon niya sa blackboard. Ilang sandali pa, kinwestiyon si Catherine nina Stafford at Harrison. Humanga si Harrison na nalutas niya ang problema kahit limitado ang impormasyon. Bilang resulta, itinalaga siya upang magtrabaho sa trajectory ng Project Mercury, ang unang human spaceflight program ng US. Samantala, nalaman ni Dorothy na nag-i-install ang NASA ng IBM 7900, isang second-generation electronic computer na maaaring pumalit sa mga tao. Determinado siyang manatiling kapaki-pakinabang kaya't sa katapusan ng linggo, dinala niya ang kanyang mga anak sa library upang kumuha ng libro tungkol sa Fortran programming language. Ngunit pinuna siya ng isang puting babae dahil nasa maling seksyon daw siya. Sinabi ni Dorothy na wala ang librong kailangan niya sa seksyon para sa may kulay. Sa kabila ng paliwanag, pinalabas siya ng library. Gayunpaman, inamin niya sa kanyang mga anak na itinago na niya ang libro sa ilalim ng kanyang coat. Sinabi niya na siya ay nagbabayad ng buwis kaya may karapatan siyang gamitin ang library. Ilang araw pagkatapos, may malaking balitang dumating sa NASA, matagumpay na nailunsad ng mga Soviet ang Vostok 1, na nagbigay daan kay Yuri Gagarin na maging unang tao na naka-orbit sa Earth. Lalong lumaki ang pressure sa STG upang maghatid ng resulta para sa Project Mercury. Isang maulang araw, tumakbo si Catherine ng malayo upang magamit ang banyo para sa may kulay sa West Wing. Napansin ni Harrison ang kanyang bakanteng mesa. Nang bumalik siya, kinumprante siya nito at tinanong kung bakit siya laging nawawala. Galit at basang-basa, naglabas ng sama ng loob si Catherine. Ikinwento niya kung paano siya kailangang maglakad ng kalahating milya para gumamit ng banyo, ang diskriminasyon sa kape, at ang kakulangan niya sa kita para makabili ng perlas. Naantig si Harrison kaya't nagtungo siya sa West Wing at binasag ang karatula ng Colored Women Bathroom gamit ang maso. Inanunsyo niyang wala ng segregasyon ng banyo sa Langley. Sa kabilang banda, si Mary ay na-inspire ng mga sinabi ng Chief Aeronautical Engineer at nagplanong mag-apply sa bakanteng posisyon sa HCL Department. Ngunit kailangan niya ng karagdagang kurso na makukuha lamang sa Hampton High School, isang paaralang para sa puti. Hindi siya nagpatalo at nagpunta sa state court upang makakuha ng pahintulot na mag-attend ng night classes. Nang pumasok siya, nagulat ang mga puting estudyante, ngunit hindi yun inalintana ni Mary. Si Dorothy naman ay patuloy na nag-aaral ng IBM machine sa Data Processing Center. Unti-unti niyang natutunan ang Fortran computing language at itinuturo ito sa mga itim na babae sa West Wing. Balik sa STG, hiniling ni Catherine kay Harrison na isama siya sa mga meeting tungkol sa re-entry point ng Project Mercury. Bagaman tumutol ang ilang lalaki, pumayag si Harrison, na sinabing kailangan nilang magtulungan. Sa unang meeting niya kasama si John Glenn, inilatag ang problemang kailangang perpekto ang kalkulasyon para malaman kung kailan babalik ang shuttle sa Earth. Inatasan si Catherine na isulat ang solusyon sa harap ng lahat, at agad niyang nakuha ang eksaktong coordinates, na labis na ikinahanga ng lahat, lalo na ni John Glenn. Samantala, si Dorothy, na ngayon ay bihasa na sa Fortran, ay na-promote bilang supervisor ng programming department.
Inayos niya ang lahat para mapasama ang 20 itim na kababaihang kasama niyang nagtrabaho sa kanyang team upang maging bahagi ng opisyal na staff. Matapos ang tagumpay sa re-entry point, nagsimulang magtrabaho si Catherine sa isa pang problema. Ang buong STG, kabilang na si Stafford, ay naging mas malapit sa kanya at itinuring na siyang mahalagang bahagi ng koponan. Sama-sama nilang sinubukan hanapin kung paano ligtas na maibaba ang Project Mercury Space Shuttle kapag nasa loob na ito ng atmosphere ng Earth. Ang problema ay ang shuttle ay maglalakbay sa isang elliptical na landas sa orbit ng Earth at biglang lilipat sa isang parabolic na landas habang pababa sa ibabaw. Habang ang lahat ay abala sa pag-iisip, biglang nakabuo si Catherine ng isang equation na nagkalkula kung paano maibababa ng ligtas ang Space Shuttle. Kinagabihan, umuwi si Catherine matapos ang isang mahabang araw at nadatnan si Jim Johnson na naghihintay sa kanya. Sa mga nakaraang linggo, nabuo ang magandang relasyon nila, at napagpasyahan ni Jim na gawing opisyal ito. Tinipon niya ang lahat sa hapagkainan at nag-propose kay Catherine. Napaluha si Catherine sa emosyon ngunit sa huli ay pumayag siyang pakasalan si Jim. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng pagbabago sa trabaho. Habang naghahanda ang STG para sa paglulunsad ng Project Mercury, dumating na ang IBM 7070, kaya't hindi na kailangan ng human computers. Malungkot na ipinaalam ni Harrison kay Catherine na muli siyang itatalaga sa West Wing. Mahal na siya ng lahat ng kasamahan, kaya't binigyan nila siya ng perlas bilang pamamaalam. Dumating ang araw ng paglulunsad ng Project Mercury, at buong mundo ang nanood habang si John Glenn ay umalis patungo sa orbit ng Earth. Gayunpaman, nagkaroon ng huling minutong problema. Ang mga kalkulasyon ng IBM para sa flight ni John ay hindi tugma sa datos mula sa nakaraang araw. Walang nakakaalam kung aling coordinates ang itatakda para sa paglulunsad at paglapag, na naglalagay sa buhay ng astronaut sa panganib. Biglang naalala ni John si Catherine bilang matalinong babae mula sa entry point meeting. Hiningi niyang si Catherine ang magkumpirma ng datos mula sa IBM. Mabilis na bumalik si Catherine mula sa West Wing, at tinrabaho niya ang equation. Hindi lamang niya nakumpirma ang datos ng IBM, kundi pinahusay pa ito ng 2 decimal points. Ilang sandali pa, 50 milyong tao ang nanood ng liftoff sa telebisyon habang sina Catherine at Harrison ay nanood mula sa control center. Naging perpekto ang paglulunsad, at ligtas na nakarating ang Project Mercury sa orbit ng Earth. Pagkalipas ng 10 oras, matapos matagumpay na makaikot sa Earth, panahon na para bumalik si John sa atmosphere ng Earth. Sa una, maayos ang lahat, ngunit napansin ni John na hindi nakalak ang heat shield at hawak lamang ito ng straps ng retro package. Inireklamo rin niya na masyado nang umiinit ang temperatura. Sa kabutihang palad, si Mary, na nanunood ng kaganapan sa TV, ay agad na tumawag sa nasa gamit ang payphone. Isinigaw niya na kailangang panatilihin ni John ang retro package sa lugar habang bumabalik at mano-manong i-retract ang periscope. Naiparating ang impormasyon, at ito ay napatunayang tama, habang non-stop na tinututukan ng balita ang kaganapan. Ang buong bansa ay kinakabahan sa retry ni John. Nawalan siya ng altitude ngunit nagamit ang fly-by-wire mode at naranasan ang matinding init ng retry. Sa huli, nabawi niya ang control at ligtas na lumapag ang space shuttle malapit sa Bahamas. Ang re-entry point pati na ang landing point ng misyon ay eksaktong tumugma sa kalkulasyon ni Catherine. Matapos ang kaganapan, bumaba ang aktibidad sa NASA. Nalaman ni Dorothy na lahat ng computers ay tatanggalin na dahil sa paggamit ng electronic ones. Gayunpaman, siya ay nanatili sa Research Center's Analysis and Computation Division. Samantala, natapos ni Mary ang kanyang degree at naging isang engineer. Sa postscript, nalaman natin ang mga tagumpay ng 3 kababaihan sa NASA. Kinalkula ni Catherine ang trajectory para sa 1969 Apollo 11 flight papunta sa Moon at pati sa Apollo 13. Siya ay ginawaran ng Presidential Medal of Freedom noong 2015. Noong 2016, ang Langley Research Center sa Virginia kung saan siya nagtrabaho ay pinangalanang Catherine G. Johnson Computational Research Facility. Bukod pa rito, nanatili siyang kasal kay Jim Johnson hanggang sa kasalukuyan.